Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wada. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpasalamat muli sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya muli tayo ng pagkakataon upang tayo magkasama-sama muli sa pag-aaral kasama ang ating butihing guro upang saliksikin at maunawa ng kanyang pinadalang relihiyon at yon ang relihiyong Islam. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa isang Muslim. Ngayon mga kawat, bigyan po natin ng maayos na kapakinigan ang ating butihing guro na siyang gagabay sa ating pag-aaral. Walang iba kundi si Ustad Salman Fulgencio. Ahlan wa sahlan ya Ustad, falyatafaddal. Sa'yo na po ang may pandaye. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po. Okay, nababasa niyo yung ating libro sa mga screen ninyo. Naam, Ustad. Okay. Noong nakaraan, natalakay natin ang sinabi nating buod ng 6 na haligi ng pananampalataya na kung saan isang paragraph lang. Na yun ang pananampalataya kay Allah. At nabanggit natin yung unang binanggit, yun ang pinakamahalaga. Pangalawa dito yung mga anghel, sa mga kasulatan, sa mga sogo o mga probeta, huling araw, at ang pagtatakda. Ang pagtatakda, nabanggit natin noon, pagtatantya sa kabutihan o kasamaan nito. Inshallah, sa pagkakataong ito mga kapatid, iwan ko pang ilang meeting natin ito, panlima yata. Detalye natin tatalakayin ang bawat haliging ito, na kung saan ang pananampalataya kay Allah ang pinakapangunahin, pinakamahalagang haligi ng iman. At ito itinuro ng hadith ni Jibril na atin ang binasa nang ito nagtanong sa propeta kung ano ang iman, pananampalataya. Siya nagsabi, ang paniwalaan mo sa Allah, ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga aklat, ang kanyang mga sugo, ang huling araw, at paniwalaan mo ang pagtatakda o qadar sa kabutihan nito at kasamaan nito. Okay. At binasa natin ang aya sa Quran, Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Subalit ang pagsasa mabuting loob ay ang sinumang sumampalataya kay Allah. Yan ang unang binanggit. Sa huling araw, sa mga anghel at sa mga kasulatan o mga aklat at sa mga probeta. Kaya ito ang dakilang haligi ng iman, ang pananampalataya kay Allah, na ganito ang ating mababasa. Pan-imanu billahi huwal i'tiqadul jazim. Ang pananampalataya kay Allah ay ang paniniwalang tiyakan. Jazim, tiyakan. Sa kairalan ni Allah, na si Allah ay umiiral. Annahu Rabbu kulli syai'in wa malikuh. Na siya ang Panginoon ng bawat bagay at nagmamay-ari nito. Kulang yung ating salin. Al-mustahiqqu lil-ibadati wahduhu duna ma siwa. Ang karapat-dapat sa pagsamba, tanging siya, walang iba sa kanya. Al-muttasif bi sifatil kamal.
ang nagtataglay ng mga katangiang kalubusan. Al-munazzahu an sifatin naqs. Ang pinawalang kaugnayan sa mga katangian ng kakulangan. Kung ating mapapansin dito sa paragraph na ito, inisa-isa ng may akda na ang pananampalataya kay Allah ay nangangahulugan ng pananampalataya sa apat na mahalagang paniniwala, na kung saan ang una, ang pananampalataya sa kairalan ni Allah, na ang pag-iral ni Allah ay katotohanan. Pangalawa, ang pananampalataya na sa Allah ang bukod tangi sa pagkapanginoon o rububiya, na marami nating ulit na nababanggit na ang katagang Rab o rububiya, ang pangunahin niyang kahulugan ay tagapaglikha. Na tayo sumasampalataya na si Allah lamang ang Panginoon, ang tagapaglikha. Bilang tagapaglikha, siya ang tagabigay ng rizq o tagatustos sa kanyang mga nilikha. Bilang tagapaglikha, siya ang may-ari ng kanyang mga nilikha. Ang katagang may-ari at hari, maging sa wikang Pilipino para magkasing tunog, ano? May-ari at hari. Sa Arabic din ay malik. Nagmamay-ari. Kung siyang nagmamay-ari ng kanyang manilikha, siyang hari. At siya rin ang nangangalaga sa kapakanan. Yan ang tinatawag na amir. Taga-utos, ang literal ng kahulugan. Mudabbir. Siya rin ang nagbibigay buhay. Kabaliktaran naman, ang nagbibigay buhay, nagbibigay kamatayan. Ang nangangalaga sa buong universe na ito. Yan ang ikalawa, na kung mapapansin ninyo, lahat yun ay mga gawa ng tagapaglikha. At ang ikatatlo, ito naman ang kabaliktaran. Ang ikatatlo, ang pananampalataya kay Allah na siya ay bukod tangi sa sa ibada o uluhiyya, na siya lamang ang may karapatan sa pagsamba ng walang katambal. At ang ikaapat, ang pananampalataya sa mga pangalan, al-asma wa sifat. At sa ating paniniwala, yung paraan na naangkop sa kanyang pagkadyos o kadakilaan. At nabanggit natin noong nakaraan, ng pananampalataya sa mga pangalan at katangian, walang tahrif, walang ta'til, walang takyif, at walang tamthil. Nakagasa sinabi ko sa inyo noon, inshallah sikapin ninyong magmemorya ng mga terminolohiyang ito. Tahrif, ta'til, takyif, at saka tamthil. Balikan natin ang unang sentence sa taas. Fal-imanu billahi wal-i'tiqadul jazim biwujudihi subhana. Ang pananampalataya kay Allah ay ang paniniwalang tiyakan sa kairalan ni Allah. Ang paniniwalang sa lingwaheng Arabic ay al-jazim, na ang salin ay tiyakan. Ito yung pananampalatayang malakas, matatag na naninindigan, at walang halong kahit katiting na pag-aalinlangan. Na ang paniniwalang ito ay maitanim ng malaliman sa mga puso natin bilang paniniwalang pinanindigan at tiyakan. Ang karugtong, na siya ang Panginoon ng bawat bagay
at tagapagmay-ari nito. Wa maliko, yan ang nagkulang yung ating salin dyan. Tagapagmay-ari nito, malikuhu. Na si Allah ang tagapaglikha ng bawat bagay. Kung siya ang tagapaglikha, nabanggit na din kanina, siya rin ang tagapagmay-ari at siya ang hari, ang tagapangasiwa sa lahat ng bagay o taga-utos. Ang pangangasiwa, taga-utos sa Quran, yung ginagamit na amir, mudabbir, para bang magkasing kahulugan lang siya, kagaya sa akin na nabanggit. Tapos yung sunod, ang karapat-dapat sa pagsamba, al-mustahiqu lil ibada, wahduhu duna ma siwa. Tanging siya, walang iba sa kanya. Al-muttasif bi sifatil kamal, al-munazzihu an sifatin naqs. Ang nagtataglay ng mga katangiang kalubusan, ang pinawalang kaugnayan sa mga katangian ng kakulangan. Siya nga pala mga kapatid, bagaman hindi ito bahagi ng ating aralin. Karaniwan tayong nagdedikir, binabanggit natin ang Subhanallah, Subhanallah. Yan ang tinatawag na tasbih. Na maaaring kapag sa translation nating mga Pilipino, hindi na natin naunawaan na iba na pala ang kanyang kahulugan. Di ba sinasalin natin na ang Subhanallah, kaluwalhatian kay Allah? Ang literal na kahulugan ng tasbih o pagbabanggit ng Subhanallah, yun ay pagpapawalang kaugnayan natin kay Allah sa mga katangian ng mga nilikha niya, na kung saan ang katangian ng kanyang mga nilikha ay mayroong pagkukulang. Kaya ayon dito sa matan, tandaan natin ang matan, ang salin natin ang matan ay batayang teksto. Nang paniwala kay Allah ay nangahulugan ng paniniwala sa apat na mahahalagang paniwala, itong apat na ito, at madali natin yung mamemorya. Dahil karamihan sa atin, memoryado na natin yung tatlong uri ng tauhid, dagdagan mo lang ng una, paniniwala sa kanyang kairalan. Okay? Kaya naging apat. Inshallah, ang detalye nito ay ating tatalakayin, itong apat na ito. Sunod, basahin natin. Yatadammanul imanu billahi arba'ata umur. Naglalaman ang pananampalataya kay Allah ng apat na usapin. Awalan, al-imanu biwujudihi. Una, ang pananampalataya sa kairalan niya, na siya ay umiiral. Wujuduhu subhanahu ahaqqul haqqi. Dhalik bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Ang kairalan ni Allah ay ang pinakatotoong totoo. Ahaqqul haqqi, pinakatotoong totoo. Dhalik bi anna Allah huwal haqq, iyon ay dahil sa Allah ang katotohanan. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dahil ang anumang dinadalanginan nila bukod pa sa kanya ay ang batil, kabulaanan. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, at dahil si Allah ay ang mataas, ang malaki. Kung mapansin natin ahaqqul haqq, bakit binanggit? Ang paniniwala na si Allah ay umiiral ay paniniwalang hindi kasi daw mapag-aalinlangan, sapagkat ito ay bagay siya na sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip, at ito ay sinasang-ayunan ng naturalisa o kalikasan ng tao. Bakit sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip? Kasi sinasang-ayunan ng sentido komon na ang nakikita nating nilikha
nararapat lang umiiral ang tagapaglikha. Hindi tanggap ng isip ng tao na disgrasya lang, aksidente lang, nagkaroon ng mga nilikha. Dapat mayroong tagapaglikha. At yan ay sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip at naturalisan ng tao. Kaya nga, sinabi ni Allah, "Dhalik bi anna Allah huwal haqq, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Iyon ay dahil si Allah ay ang katotohanan. Dahil ang anumang dinadalangin nila bukod pa sa Kanya ay ang kabulaanan. At dahil si Allah ay ang mataas ang malaki, na kung saan sinasabi sa talatang ito na si Allah ang katotohanan. Bi anna Allah wal haqq, ang katotohanan. Dahil ang anumang dinadalanginan nila, ayon nga sa kadugtong, anumang dinadalangin nila ay kabulaanan. Pero ang gusto kong pagdidiinan, mahalagang punto dito, bakit binanggit dito na si Allah ang katotohanan? Dahil ang pag-iral niya ay katotohanan hindi mapag-alinlangan ng isang taong may matinong pag-isip. Kaya binanggit yan ni Allah. Pero ang pangunahing tinutukoy ng talata na ang lahat ng mga Diyos-Diyosan at mga nagdidiyos-diyosan na sinasambat sinusunod ng tao maliban kay Allah ay kabulaanan, sapagkat lahat sila ay mga nilikha lamang, kahit mag-angkin sila'y Diyos, nagdidiyos-diyosan na dapat sila'y sundin at sambahin. Tanggap naman ang isip ng tao na ang mga nagdidiyos-diyosang ito walang kakayanan na makapaglikha ng anumang nilikha, na kahit isa sa mga nilikha ay hindi nila kayang likhain. Kung kaya, hindi sila maituturing na tagapaglikha bagkus mga nilikha. Ibig sabihin, bakit mo sasambahin ang kapareho mong nilikha? Okay? Kaya dugtong natin ang pagbasa. وَشَكُّ فِي وُجُودِهِ بُهْتٌ وَنُكْرٌ. Ang pagdududa sa kairalan niya ay isang paninirang puri at isang pagtanggi. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Nagsabi ang mga sugo nila sa kay Allah ba ay may pagdududa? Ang tagapaglalang ng mga langit at lupa, nag-aanyaya sila sa inyo upang magpatawad siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo at mag-aantala siya sa inyo hanggang sa isang taning na tinutukoy. Yung unang sentence bago ang aya na ito na ating binasa, na ang pagdududa daw sa kairalan ni Allah ay isang paninirang puri. Asyakku fi wujudihi buhton, paninirang puri. Wanukron, at pagtanggi. Isang pagtanggi. Sinabi ni Allah sa mga taong pinadalhan niya ng mga propeta at sugo, kung paanong ang paraan ng pangangaral sa kanila ng mga sugo, dito ay makikita natin yung kanilang pamamaraan. Sa isa pang aya, in antum basharun, qalu in antum basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Walang iba kayo kundi mga taong tulad namin. Nagnanais kayo na bumalakid sa amin, humadlang sa amin, sa sinasamba namin ng mga ninuno namin, kaya magdala kayo sa amin ng isang katunayang malinaw. Ang binasa ko ay sa Surah Ibrahim, ang aya ay number 10. Okay? Sa talatang ito na ating binasa, sinasabi ni Allah, ang paraan ng pangangaral ng mga
mensahero sa mga tao. Sinabi niya dito, sa kay Allah ba ay may pagdududa ang tagapaglalang ng mga langit at lupa? Na kung saan sa mga salitang ito, tinutumbok ng salitang ito ni Allah yung ating matinong pag-iisip, yung sinabi ko kanina, yung ating sentido komon, yung sentido komon ng tao. Nag-aalinlangan pa ba kayo sa pag-iral ng dakilang tagapaglikha ng mga nilikhang ito na kagaya sa mga langit at lupa? Ang mga ito ba'y aksidente lamang? May pagdududa ba kayo na si Allah ang tunay na Diyos at tagapaglikha ng mga langit at lupa? Tapos pinanggit niya, Yad'ukum. Okay? Siya ay nag-aanyaya sa inyo. Okay, nag-aanyaya sila sa inyo, siya sa inyo, tungo sa tauhid. Kasi ito ang pangunahing aral ng mga sinugo niyang mga ngaral, mga mensahero at mga propeta. Nag-aanyaya sila sa tauhid, pagsasagawa ng sala ayon sa Quran, at matuwid na pamumuhay. Okay? Tapos ang kadugtong, liyaghfira, upang magpatawad siya sa inyo sa mga pagkakasala ninyo at mag-antala siya sa inyo hanggang sa isang taning na tinutukoy. Tapos ang ang pagkakaila sa kairalan niya ay isang pagmamalaki, isang kawalang katarungan at isang kawalang pananampalataya. Na kung saan sinabi na Allah, ang naganap na yung nangyaring talakayan, debate sa pagitan ni Moises at Paraon. Na kung saan ang ating mababasa sa aya nito, Qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu matbura. Nagsabi siya talagang nalaman mong walang nagpapaba sa mga ito kundi ang Panginoon ng mga langit at lupa bilang mga katibayan. Tunay na ako ay talagang nakatitiyak na ikaw o Paraon ay naigupo o napahamak. Sa tafsir na Al-Mukhtasar, gusto kong basahin sa inyo yung isinalin na natin. Nagsabi si Moises bilang tugon kay Paraon, talagang ang natiyak mo, o Paraon, na walang nagpapaba sa mga tandang ito kundi si Allah. Kasi lahat ng tao, kasama ang hari o Paraon, alam nila na ang mga nilikhang ito, mayroong Diyos na tagapaglikha, pagaman sila ay nag-angking mga Diyos o nagdidiyos-diyosan. Kaya sabi dito sa tafsir, si Allah, ang Panginoon ng mga langit at lupa, siya ang tagapaglikha. Nagpababa siya sa mga ito bilang mga pagpapatunay sa kakayahan niya at katapatan ng sugo niya. Subalit ikaw o Paraon ay tumanggi. Tunay na ako ay talagang nakakaalam na ikaw o Paraon ay napapahamak o mapapahamak, maigupo, matbura. Okay. Tapos sa pang-aya, Wakala Fir'aun marabul alamin, nagsabi si Fir'aun, at ano ang Panginoon ng mga nilalang? Dito nagsabi si Paraon kay Moses, ano ang Panginoon mga nilalang na inaangkin mong ikaw ay sugo? Sugo niya. Na kung saan sa tanong na ito ni Paraon, ay mahalagang pansinin natin ang kasagutan ni Moises. Kasagutan ng isang nakatitiyak, walang alinlangan sa kairalan ng tagapaglikha, na kung saan sinabi niya, talagang
nalaman mong walang nagpababa sa mga ito, kundi ang Panginoon ng mga langit at lupa bilang mga katibayan. Nagtanong si Faraon, at ano ang Panginoon ng mga nilalang? Ang sagot ni Musa a.s. Qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Nagsabi siya, ang Panginoon ng mga langit at lupa at anumang nasa pagitan ng mga ito, kung kayo ay naging mga nakatitiyak, muqin. In kuntum muqinin. Kung saan nagsabi si Moises, habang sumasagot kay Faraon, ang Panginoon ng mga nilikha ay ang Panginoon o ang tagapaglikha ng mga langit at lupa. Ang tagapaglikha ng anumang nasa pagitan ng mga ito, kung kayo ay mga nakatitiyak na siya ay Panginoon ninyo, sumamba kayo sa Kanya lamang. Alam mo naman, ikaw ay nakakatiyak na hindi naman ikaw ang lumikha. May tagapaglikha sa mga nilikhang ito, bagaman nag-aangkin kang ikaw ang Diyos na dapat sambahin. Na kung ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang katiyakan ay malalim na pananampalataya ni Moises sa kairalan ng dakilang tagapaglikha. Na kung kayo nakakatiyak sa kairalan ng tagapaglikha ng langit at lupa, hindi na dapat kayo tumanggi sa pananampalataya at magpataas at mag-aangking Diyos at tiyak na hindi na kayo nagtanong ng ganitong katanungan. Kaya ano ang karugtong? Qala liman na hawlahu ala tastami'un. Ang kanya sinabi, nagsabi iyon sa nakapaligid doon, yung nakapaligid ng mga maharlika, mga leader ng kanyang kaharian. Hindi ba kayo nakikinig? Hindi ba kayo nakikinig? Kung saan nagsabi dito si Faraon, yun ay sinasabi niya sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi ba kayo nakikinig sa sagot ni Moses? At sa yung mga nilalaman ng kanyang salitang kasinungalingan, gusto niyang pagdiinan na si Moses ay nagsisinungaling lamang. Kumusta natin ang sunod? Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nagsabi siya, ang Panginoon ninyo, ibig sabihin ang tagapaglikha ninyo, maging kayo ay may tagapaglikha, at ang Panginoon ng mga ninuno ninyong sinauna, na si Allah ay ang tagapaglikha ninyo at ang tagapaglikha ng mga ninuno ninyong nauna. Tapos, ano sinabi ni Faraon? Qala inna rasulakum alladhi ursila alaykum lamajnun. Okay? Nagsabi siya, ang Panginoon ninyo at ang Panginoon ng mga ninuno ninyong sinauna, nagsabi iyon, tunay na ang sugo ninyo na sinugo sa inyo ay talagang baliw. Qala rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Nagsabi siya, ang Panginoon ng silangan at kanluran at anumang nasa pagitan ng dalawang ito, kung kayo ay naging nakapag-uunawa. Dito pinagdiinan ni Moses na hindi nila ginagamit ang kanilang matinong pag-iisip. Tapos ang panghuli, qala la in ittakhadha ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Nagsabi iyon si Faraon, talagang kung gumawa ka ng isang Diyos na iba pa sa akin, ay talagang gagawa nga ako sa iyo bilang mga ibinilanggo. Kung saan nagsabi si Faraon, tunay na ang nag-aangkin na siya raw ay sugo sa inyo, ay talagang baliw, na hindi wala namang kamalay-malay kung magsalita, papaano sa sagot, at nagsabi ng hindi naunawaan.
Kaya ang kadugton dito, ang sinagot ni Moises, ang Panginoon ng silangan at kanluran at anumang nasa pagitan ng dalawang ito, kung kayo ay naging nakapag-uunawa. Dito sinabi ni Moises na si Allah, na nag-aanyaya ako sa inyo tungo sa Kanya, siya ang Panginoon o tagapaglikha ng silangan at Panginoon ng kanluran, ang Panginoon ng anumang nasa pagitan ng dalawang ito, lahat ng mga nilikhang narito, kung nagkaroon kayo ng isip na ipinang-uunawa ninyo. Kaya dahil sa dito na corner si Paraon, hindi niya kayang patunayan na siya ay tagapaglikha din, bagkos kikilala siya na mayroong tagapaglikha na hindi niya kayang gayahin ang alinman sa kanyang mga nilikha. Kaya ang kanyang sinabi, ito'y babala. Babala. Kung gumawa ka ng isa pang Diyos na iba pa sa akin, ay talagang gagawa ako sa iyo kabilang sa mga ibibilanggo kita. Matapos yung kawalang kakayahan, wala siyang kakayahan na makipagkatuwiran kay Musa a.s. Sabi niya talagang kung sumamba ka sa isang sinasabang iba pa sa akin, ibig sabihin, ibibilanggo kita, ito'y babala. Nang nagipit na kasi si Paraon sa katwiran dahil sa katotohanan ng pag-iral o kairalan ng tagapaglikha. Siya ay nagmalaki, tumanggi sa katotohanan at nagbanta kay Moises na kanya itong ikukulong. Ang mga talatang ito ay naglilinaw. Ito'y paglilinaw sa lakas ng patunay na umiiral ang tagapaglikha. At binanggit dito ng author ang apat na mga patunay sa kairalan ng tagapaglikha. At inshallah, ang apat na mga patunay na ito, sikapin din nating memoryahin. Ang una, ang matinong naturalisa. Matinong naturalisa, yun ang number one. Ikalawa, ang lantay na pag-iisip. At ang pangatlo, ang nasasaksihang pagkadama. Ang ibig sabihin ng nasasaksihang pagkadama, yung five senses natin, yung limang pandama natin. At ang ikaapat na mga patunay sa kairalan na tagapaglikha ay ang tumpak na batas. At ang tinutukoy ng tumpak na batas dito ay ang mga banal na kasulatan. Okay. Waqad dalla ala wujudihi subhanahu umur minha, nagpatunay nga sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ilang bagay, ang mga sumusunod. Okay, ito yung number one. Al-fitratus salima, ang matinong naturalisa o malusog na kalikasan, malusog na naturalisa. Qala ta'ala, fa'aqim wajhaka lidini hanifa, fitratallahi allati fatara nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dhalika dinul qayyim, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Kaya magpanatili ka ng mukha mo para sa relihiyon bilang makatotoo. Hanif, makatotoo. Mamalagi sa naturalisa ni Allah na nilalang niya ang mga tao ayon dito. Walang pagpapalit para sa pagkakalikha ni Allah. Iyon ay ang relihiyong matuwid. Subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaalam. Yung pinagdiinan ko kaninang katagang hanif na isinaling makatotoo. Ito ay ang likas na pagkiling ng tao sa pagkilala na may iisang tagapaglikha na nararapat pag-ukulan ng pagsamba, at likas na pagtanggi ng tao sa pagsamba sa iba pa, sa hindi naman tagapaglikha. Ang kalikasang ito ay hindi kailangan ng pagtuturo,
Hindi kailangan ng pagdodoktrina kasi ito ay naturalisa sa tao. Hindi siya nangangailangan ng programa ng pagtuturo at pagsasanay. Hindi nangangailangan ng pag-aaral. Hindi nangangailangan ng pagbabasa at pagbabalik-aaral sapagkat ito'y original na nasa puso't isipan ng tao na inilagay ng dakilang tagapaglikha. Sinabi ni Allah, la tabadila li khalqillah. Dhalika dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Walang pagpapalit para sa pagkakalikha ni Allah. Iyon ay ang relihiyong matuwid. Subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaalam. Ang naturalisang ito ay umiiral at hindi ito mawawala. Ito ay mananatili na naturalisa sa tao. Pero ito ay maaaring mapangingibawan daw. Ayon sa sinasabi ng mga ulama, ito daw ay mapapangibabawan at matatakpan ng mga dumi ng pithaya, dumi ng pagnanasa, mga dumi ng maling paniniwala na ating nakamulatan at matakpan siya ng natural na pagkakaligta ng tao. Pero kapag naalis daw ang mga karumihang ito na nakabalot sa kalikasang ito, ay muling lalabas ang naturalisang ito ng pagkakalikha daw sa tao. Kagaya sa isang mamahalin daw na yung mamahaling hiyas, na kapag natakba ng alikabok at dumi, ay hindi makikilala ng isang tao na isa palang mamahaling hiyas. Kunyari ang isang diamante na natatakpan ng mga dumi, hindi mo na alam na diamante pala. Akala mo ordinaryong buhangin lang. At kapag ito naman ay nalinisan, lalantad ang kagandahan ng hiyas na ito. Yan ang paliwanag ng mga scholar. Dito naman, okay. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yulad alal fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahul Bukhari. Walang anumang sanggol malibang ipinanganak siya sa naturalisa. Ngunit ang mga magulang niya ay nagpapahudyo sa kanya o nagpapakristyano sa kanya o nagpapamago sa kanya. Nagpapahudyo, ibig sabihin, ginagawa siyang Hudyo, kinokonverter bilang Hudyo, kinokonverter bilang Kristyano, o kaya nagpapamago sa kanya. Mago, maaaring hindi nyo alam ang tinatawag na mago. Sa mga nagbabasa ng Bible, nang ipinanganak daw si Jesus Christ, ay binisita siya ng 3 hari. Pero ang original doon, 3 mga Majus sa lingwaheng Arabic, mga Majus. Kaya sa lumang salin ng Bible ay mga mago. Ang mago, yun ang relihiyong Zoroastrian na sumasamba sa mga apoy, sumasamba sa apoy. Ang 3 relihiyong ito ang binanggit ng propeta sapagkat ito kasi ang dominante sa kanyang kapanahonan noon. Yun ang marami. Na kung saan mayroon pang isa pang salaysay sa kaparehong hadith. Ma min mauludin yulad illa huwa alal millah. Walang anumang sanggol malibang ipinanganak siya sa original na paniniwala. At ang paniniwalang tinutukoy dito o ang millah, yun din ang fitra. Yun din ang fitra na binanggit ng propeta doon sa unang hadith. Ito yung fitra. Fitra na ang tinutukoy ay ang naturalisa o ang kalikasan ng tao na naniniwala sa kaisahan ng tagapaglikha. At ang tagapaglikhang ito ang nararapat pag-ukulan ng pagsamba. Kung ang tao likas na kumikilala sa tagapaglikha, natural, tanggap din niya na ang tagapaglikhang ito ang nararapat lamang
na sambahin. Wala nang iba pa. Mayroon pang magkaibang narisyon dito na gusto kong basahin sa inyo na hindi sinipi sa libro. Ila ala hadil milla hatta yubayyina inda lisani. Ito'y isa pang narisyon. Malibang na sa orihinal na milla, paniniwala, hanggang sa magpahayag tungkol sa kanya ang dila niya. Tinutukoy din yung kanyang paglaki at tatangkilik na siya ng paniniwalang sinusunod ng nakararami sa lipo ng kanyang kinalakhan. Mayroon pang-apat na narisyon dito. Laysa min mauludin yulad ila ala hadil fitra hatta yu'abbaru anhu lisano. Walang anumang sanggol malibang na sa orihinal na paniniwalang ito hanggang sa magpahayag tungkol sa kanya ang dila niya. Nanananghulugang hanggang sa siya ay lumaki at nagkaisip sa isang lipunang nagtatambal. Kung ang lipunang kinabibiliangan niya, ang pamilya na kanyang kinamulutan, ay nagtatambal, natural, siya ay magtatambal din. Sa paniwalang iyon na ang katotohanan. Lipunang Krisyano kunyari, maging Krisyano siya. O kaya, lipunang Hudyo, maging Hudyo siya. O kaya, nasa lipunang materialista, kagaya sa Russia at China, mga lipunang ateista, magiging ganun din ang paniniwala ng tao kapag siya'y lumaki. Alinman sa lipunang ito, ang kanyang kinalakhan ay iyon din ang magpapabago ng kanyang kalikasan sapagkat iyon ang paniniwalaan niya at susundin. Kaya ayon sa hadith ng propeta, ngunit ang mga magulang niya ang nagpapahudyo sa kanya, nagpapakristyano sa kanya at nagpapamago sa kanya. Dito sa hadith na ito, hindi binanggit ng propeta na ang mga magulang ay nagpapamuslim sa kanilang anak, nagpapamuslim sa kanya sapagkat iyon ang orihinal na pagkakalikha sa kanya ng tagapaglikha. Binanggit dito ng propeta ang Judaismo, Kristyanismo at Zoroastrianismo, kagaya sa sinabi ko. Ito kasi ang paniniwalang kinabibilangan ng maraming mga tao noon. Pero sa panahon natin sa ngayon, ay dumami na ang mga relihiyon. Dumami na ang iba't ibang mga ideolohiya, mga simulain na may pagkakaiba at magkakasalungatang aral ng bawat isa. Tinuturo din ng propeta sa hadith na ito na ang mga relihiyong nabanggit, itong relihiyong itong tatlo na ito, ay nalihis na sa orihinal na aral ng mga propeta. Sumalungat na ito sa naturalisa ng tao at ang anumang simulain o paniniwalang mali at salungat sa kalikasan o naturalisa ay ituturing na ring tama dahil sa ito ay tinatangkilik at sinusunod ng nakararami. At kapag dumating ang relihiyong angkop doon sa naturalisa, sasabihin nila hindi na nila tanggap kasi yan ay labag na sa kalikasan ng tao. Okay? Anong oras na ba tayo? Okay. Basahin pa natin itong paragraph na ito. فَكُلُّ مَخْلُوقٍ بَاقٍ عَلَى فِطْرَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ الْإِيمَانَ بِوُجُودِ اللَّهِ. Kaya naman ang bawat nilikha ay nananatili sa orihinal na naturalisa nito na nakatatagpo sa sarili nito ng pananampalataya sa kairalan ni Allah. Illa ayatra ala tilkal fitrati ma yufsiduha, maliban na maganap sa naturalisang iyon ang nakagugulo rito o nakasisira. Yufsiduha, nakasisira dito. Qala ta'ala
sinabi ni Allah, fil hadith al-Qudsi, pag sinabing hadith Qudsi o banal na hadith, ito mga kapatid ay si Allah ang nangungusap dito. Okay, sabi niya, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Tunay na ako ay lumikha sa mga lingkod ko bilang makatotoo. Ang ginamit ditong word hanif, plural lang, hunafa, bilang mga makatotoo na sinabi natin kanina, na ang tinutukoy ng hanif dito ay ang naturalisa. Bilang makatotoo sa kabuuan nila. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Tunay na sila ay pinuntahan ng mga demonyo, saka nagpagala-gala siya sa kanila palayo sa relihiyon nila. Ito ay isinalaysay ni Imam Muslim. Tunay na sila ay pinuntahan, pansin nyo dito yung salita nito, ng mga demonyo, saka nagpagala-gala siya sa kanila palayo sa relihiyon nila. Na kung saan ang ibig sabihin niyan, inilipat o dinala sila ng demonyo sa ibang paniniwala at inilabas sila sa Islam na siyang likas nilang pananampalataya. Kung tutusin ang hadith nito ay mayroon pang kadugtong. Okay, gusto kong basahin sa inyo ang kadugtong. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ay yushriku bi ma lam yunazzil bihi sultana. Yan ang kadugtong ng hadith na hindi na pinutol na ng may akda. At ipinagbawal sa kanila ang ipinahintulot ko at inutusan silang magtambal sa akin ng anumang hindi ako nagpababa roon ng isang patunay. Kaya, ang orihinal na pagkakalikha sa tao ay ang paniniwala sa isang tagapaglikha at pagsamba sa tagapaglikhang ito. So, balit ang demonyo ay inilihi sila sa pagsamba sa mga nilikha o maraming dinidiyos na kabilang lamang din sa mga nilikha. Mapapansin na ang karamihan sa mga Muslim na kapag napalayo sila, kunyari yung isang Maranao, okay, na lumaki at nagkaisip, kunyari sa Marawi City, na ang nakapaligid sa kanya ay mga Muslim, at nanirahan na sa lugar ng mga Kabisayaan o kaya ng mga Katagalugan, mga liponang hindi Islamiko, nanirahan na sa mga lugar na ang karamihan sa mga tao ay hindi Muslim. Wallahi, makikita natin mga kapatid sa buhay nila ang epekto ng kaugalian, paniniwala o ideolohiya ng mga taong kinalakhan at kasalamuha nila. Makikita natin sa kanilang kilos, pananalita at pag-uugali. Kaya dito sinabi ng author, rubbama rana ala al-fitra hijabun min ash-shubuhat wa shahwat lakinnaha tadhharu ala haqiqatiha fi awqati ash-shada'id wal azmat. Baka bumalot sa naturalisa ang tabing ng mga maling akala at mga pagnanasa, subalit ito ay lumalantad ayon sa realidad nito sa mga oras ng mga kasamaang palad at krisis. Lakinnaha tadhharu ala haqiqatiha fi awqati ash-shada'idi wal azmat. Qala ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kapag nakasakay sila sa bangka, ay dumadalangin sila kay Allah habang mga nagpapakawagas para sa Kanya sa relihiyon. Ngunit noong nagligtas siya sa kanila patungo sa katihan, ibig sabihin lupa,
biglang sila ay nagtambal sa kanya. At inshallah mga kapatid, itong huling aya na ating binasa, dagdagan natin ng paliwanag sa susunod nating aralin. Inshallah, sana aabot pa tayo sa susunod na linggo. Inshallah mga kapatid, hanggang dito lamang at sumubra na ako sa oras. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustad. Jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah po. Siya nga po pala, may nakaligtaan ako mga kapatid. Mayroon akong inahandang ilang mga katanungan at inshallah sagutan lang ninyo ng mabilisan bago tayo magsimula sa susunod nating aralin sa susunod na Lunes inshallah. Okay, mag-out na ako. Muli, assalamu alaikum mga kapatid. Fi amanillah ya Ustad.